Magandang araw po mga Lods. At andito ako po sa Densky Aviary. Ako po ay nagbibigay ng mga konting mga tip o topic para sa ating mga alagang ibon na African Lovebird, Parakeet at Kakatil. At ano nga ba yung ating topic ngayon? Ang topic natin ngayon, ilang days o ilang buwan ba dapat bago ihiwalay o iwalay yung ating mga inakay ng ating mga alagang ibon. Pero bago po yan, panoodin po muna natin ang ating intro. Let's go! Hey yo, what's up mga guys? Densky Aviary. Huwag po natin kalimutan paki-like, comment, share, subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para sa ganoon lagi kang makapanood ng mga panibago ko pang i-upload ng mga video. God bless! Magandang araw mga Lods, at atin pong sasagutin ang mga katanungan ng ating mga kaibon na sina Rodolfo Torralba, Mark Anthony, Sebastian at si Bong Naga. Ganon din yung kay Marvin Pabregas. Yan po yung ating mga sasagutin ng mga katanungan ng ating mga kaibon. Ang tanong po na unang sasagutin natin yung kay Bong Naga. Ang ating unang sasagutin, ang kanyang katanungan, pwede ba boss hawakan ang egg nila para malaman kung fertile o hindi fertile yung itlog po ng kanyang ibon? At ang ating pong kasagutan dyan, depende po yun sa ibon natin. Kasi meron po tayong ibon na yung hen natin, pag hinawakan natin yung kanilang mga itlog, hindi na po lilimliman. Pero pwede po ang gawin natin bago nating hawakan, kung sakasakali man, halimbawa mga 2 weeks bago natin hawakan, pag mga 2 weeks na, ihawak muna natin yung ating kamay o ibabad natin muna sa pagkainan o sa pagkain ng ating mga ibon bago natin hawakan yung kanilang mga itlog. Kasi para yung kamay natin, mahawakan man natin yung itlog nila, ganun pa rin yung amoy. Kumbaga sa ang magiging amoy, pagkain ng ibon o pagkain ng ating mga alagang ibon. At kailangan din po pagmasdan din natin kung itutuloy pa ba ng mga alaga nating ibon na limliman o hindi na. Kasi baka po, kung pwede na lang, ang gawin na lang natin, antayin na lang natin yung yung araw na mapipisa sila. Mas maganda po yun kaysa naman hawakan natin, lalo na po ang African Lovebird. Nagtatampo po yan. Yun lang po ang kasagutan ko sa iyong katanungan, Bong Naga. At doon naman po tayo sa pangalawang katanungan ni Marvin. At ang kanyang katanungan, Idol, okay lang ba solo ang lovebird sa cage? At ang kasagutan ko sa iyo, Lods, kung ang ibon mo nasanay na may partner na siya o may kaparis na siya, tapos bigla nating tinanggal yung kanyang kaparis, medyo delikado kasi pwedeng mamatay siya o manlanta siya, hindi na siya kakain kasi nawala yung kanyang kaparis. Pero kapag yung ibon ihampid, kahit isang piraso lang po siya, pagkahampid po siya, kahit po parakeet, kakatil o African Lovebird po yung ibon, kapag hampid, wala pong problema ron. Kahit mag-isa lang po siya, hindi po siya basta-basta malulungkot kasi ang kumbaga sa simula bata po siya, ang kasama niya na ikaw o yung naghahampid sa kanya. Yun po yun. At syempre, yung kailangan
magiging mas maamo siya sa'yo kasi ikaw nga yung kinikilala niyang pinaka magulang niya dahil ikaw na rin lagi niyang kasama. At ang susunod na katanungan na ating sasagutin, yung kay Mark Anthony Sebastian, yun naman po yung ating sasagutin na katanungan. At ang kanyang katanungan, magkano daw ba yung parakit? Depende po sa ating mga breeder. Depende po sa mga breeder na bibilhan natin o di kaya sa mga pet shop. Ganon, iba-iba po kasi ng presyo yan. Kapag sa breeder tayo bumili, iba-iba rin po yung presyo. Doon naman po tayo sa mga pet shop, iba-iba rin po ang presyo niyan. Ang parakit po, ano po, umaabot po ng 600 o 700. Hanggang 700 po yung pinakamataas na po yun sa bawat pares, ganon siguro. At may nagbebenta rin po ng iba na 400 ang pares, ganyan, 800 ang pares. Iba-iba po kasi. Ito po yung sinasabi ko lang po na nalalaman ko mga presyo. Pero wag po tayo magbase dun sa presyo nung ganon na sinasabi ko. Iba-iba po kasi ang may-ari niyan. Iba-iba po ang may mga breeder, kung iba-iba rin po yung kanilang mga pinapakain o mga gamot na binibigay sa ating mga ibon. Sana inasagot ko yung iyong katanungan, Mark Anthony. At ang pang-apat na ating katanungan na sasagutin, yung katanungan po ni Rodolfo Toralba, na ang kanyang katanungan, Lods, ilang buwan ba bago iwalay o hiwalay sa magulang yung mga inakay ng albs? Para po dun sa inakay ng mga albs, depende rin po sa atin yon. Pero para po sa akin, 2 months o may nagtatanggal na po, ay may naghihiwalay na po ng 2 months. At saka depende rin po dun kung gaano po karami yung iyo pong magiging inakay ng ibon mo. Kasi meron po yan, mga halimbawa 4 na inakay. Pag 4 na inakay po kasi sila, pag 4 o 5 inakay po kasi yung kanilang mga inakay, lalo na sa albs, o mas sobra pa po sa 4, depende po yan. Kasi meron pong pinakapanganay dyan na kumakain na, at yung iba wala pang masyadong balahibo. Ganun po ang mangyayari nyan. So ang gagawin mo, pagmasdan mo yung iyong mga ibon kapag ka oras na kumakain na sila at malakas nang kumain, siguro dapat isa-isahin mo lang. Tanggalin mo na yung mga kumakain na at iiwan mo siguro yung iba para yun naman yung susubuan nila at doon sila maging makapokus sa mga wala pang balahibo o hindi pa nakain ng mga anak nila. Ayun lang yung aking kasagutan sa iyong katanungan, Rodolfo Toralba. Maraming salamat sa inyo at sana'y nasagot ko ang inyong mga katanungan, mga lods. Pero yung ano sa'yo, Rodolfo Toralba, karamihan po, lalo na sa akin, 2 months at 2 months, minsan 2 buwan at kalahati, ganoon ang bago ko nililipat yung aking mga alagang ibon o yung mga inakay nila. Sana yung nasagot ko ang inyong mga katanungan. At doon po sa mga gusto pa pong magtanong lang po kayo, comment po kayo sa bawat mga binibidyo ko. At hindi lang po dito sa bidyong to, ganoon din sa mga iba ko pang mga video. Sagot lang po kayo, magtanong lang po kayo, comment lang po kayo. Doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na rin po kayo, mga lods. Marami po salamat sa patuloy na mga panonood nyo at laging pagsuporta nyo sa akin. Shoutout po tayo dun sa ating mga kaibon.
Ayan po yung mga si-shoutout natin ngayon. At sana mag-comment kayo kung mga gusto nyo magpa-shoutout, gusto nyo magtanong tungkol sa ating mga alagang ibon. Para sa ganon, sa susunod, kayo naman mga pasama at masagot ko rin yung mga katanungan nyo. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa bawat isa. Tuloy-tuloy lang tayo mga lods. God bless.